Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Special, my wine and only Novalino. Drink responsibly. Make the holidays truly special. Share the spirit of giving with Novelino, my wine and only. Take a journey across the night sky through the magical stories of Encanto, Aladdin, Moana, and the Disney princesses. Celebrate the debuts of Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents Magic in the Stars at SM Mall of Asia Arena, December 20 to January 4. Tickets on sale at smtickets.com. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lynn. DJ Lindsay, 3 taon na po kaming kasal ng asawa ko. At minsan lang talaga siyang nagkamaling mag-cheat sa akin. Ang bagal po bago ko siya napatawad. Pinaalis ko pa siya ng bahay namin. Pinalayas ko siya. Pero dahil nga mag-asawa kami, kinailangan naming ayusin ang lahat ng bagay at solusyonan ang problema. Pero simula nung bumalik siya sa bahay namin, parang nawalan na ako ng peace of mind. Sa tuwing hinahawakan niya yung cellphone niya, kinakabahan ako. Kasi baka mamaya kung sino na ang kachat niya. Parang na-paranoid po ako, DJ Lindsay. Pinapakita niya naman po sa akin kung sino yung mga kausap niya. Madalas pa nga ay work from home siya habang ako nasa opisina. Hindi na po ako makapagtrabaho ng maayos dahil palagi kong iniisip kung meron ba siyang katawagan, kachat, o baka naman may pinapapunta siya sa bahay namin para kitain. Kung ano-ano na po ang naiisip ko. Aminado po akong nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Hindi na po ako makapag-function ng maayos sa office. Kaya, nagdesisyon po akong mag-resign na lang.
nasa bahay na po ako, palagi at walang oras na magkasama kaming dalawa. Madalas ko na siyang nakikita, pati yung mga ginagawa niya, mga nakakausap niya, naririnig ko. Pero hindi pa rin nawala yung kaba at pagdududa ko. To the point na kinakalkal ko yung laptop niya, email niya, pati kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, pero palagi akong kinukutuban. Umabot na po sa punto na 3 araw akong hindi makatulog. Kasi kapag magkatabi na kami, tinititigan ko lang siya habang natutulog siya. O di kaya naman mabilis akong magising kasi kapag nagsi-CR siya sa hating gabi, nakabantay na ako agad. Lalo na kung hawak-hawak na yung cellphone niya habang nagsi-CR. Kasi baka mamaya may kausap pala siya or may ka-chat pala. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, unti-unti na pala akong nakakatulog. Pero ganun pa din, kada oras nagigising ako. Naaalala ko yung mga ginawa niya sa akin before. Natatakot ako na baka ulitin niya na naman. Nagbibigay naman siya ng assurance na hindi niya na uulitin at hindi niya na ako lolokohin. Pero DJ Lindsay, paano ko nga ba maibabalik ang buong tiwala ko? Para akong minumulto ng nakaraan. Parang laging may bumubulong sa akin na, may babae yan. Hindi loyal yan. Sinungaling yan. Ilang buwan na po, pero hindi pa rin ako mapakali. Palagi kong binibilang yung mga ginagawa niya at yung mga bagay na hindi niya nagagawa para sa akin. Para akong sinusundan ng nakaraan. Aminado ko na na-trauma ako sa panloloko niya sa akin. Paano ko po ba ibabalik ang pagtitiwala ko sa kanya, DJ Lindsay? Nahihirapan din po ako. Kine-question yung pagkababae ko. Saan ako nagkulang? Anong mga dapat na ginawa ko para hindi siya mambabae o tumingin sa iba? Napakasakit, DJ Lindsay. Paano po ba ayusin ito? Kung